This is Stories presents Falling in Love with My Driver. Written by Eshang. Sa opisina ng isang malaking kumpanya, may nagaganap na tensyon sa pagitan ni Kim, ang CEO at ng kanyang empleyado. Mainit ang ulo ni Kim at hindi na naman siya natutuwa. Kilala siya sa kanyang opisina bilang mainitin ang ulo, maldita, walang awat, walang puso sa madaling salita. Kaya ang tawag sa kanya ng kanyang mga empleyado ay pusong bato. Pero kapag hindi lamang siya nakaharap, galit na galit si Kim na mabangga siya ng kanyang empleyado habang papasok sa opisina. Agad na namang nag-init ang kanyang ulo dahil doon. Masama niyang tinignan ang kanyang empleyado. Anong klaseng trabaho ang ginagawa mo? Sigaw ni Kim, puno ng galit sa kanyang mga mata. Paumanhin po, Ma'am Kim. Hindi ko po sinasadya. Sambit ng empleyado na halatang kinakabahan base sa kanyang muka. Wala kang karapatang magkamali. Sigaw ni Kim. Nanginginig naman ang babae dahil sa sobrang takot ng kanyang nararamdaman. Pero hindi niya naman sinasadya ang bagay na yon. Paumanhin po talaga, ma'am. Hindi ko naman po sinasadya. Ani ng babae. Wala akong pakialam. Umalis ka sa harapan ko at baka kung ano pang gawin ko sa'yo. Galit na sabi ni Kim. Nanginginig ang empleyado habang humihingi ng paumanhin at tumatakbo palabas ng opisina. Bit-bit ang kanyang gamit. Ang galit ni Kim ay hindi matatawaran. At sa kanyang pagkabangga ay nawala na ang pagkakataon ng empleyado na ipagtanggol ang kanyang sarili. Dahil hindi naman makikinig si Kim sa kanya dahil mas inuuna nito ang kanyang galit kaysa ang hayaan ng empleyado na ipaliwanag ang kanyang sarili. Ngunit kahit na magpaliwanag din, ay wala ding mangyayari dahil hindi naman makikinig si Kim dahil mas pipiliin pa din ito ang nais niya. Pagkatapos umalis ng empleyado, nanatili si Kim sa kanyang opisina. Puno pa rin ng galit. Pinuksan niya ang laptop at nagmamadaling nagpadala ng email sa kanyang HR department. Nag-uutos na tanggalin ang empleyado na siyang bumangga sa kanya. Ganun ang ugaling mayroon siya. Talagang walang puso at awa. Pusong bato talaga ang puso niya. Kahit na simpleng kasalanan lamang ng tao sa kanya, ay pinapalaki niya. Sa likod ng kanyang galit, hindi niya napansin na sa pagtapon ng kanyang sama ng loob, maaaring naapektuhan niya ang kabuhayan at kinabukasan ng kanyang empleyado. Subalit sa sandaling iyon, wala sa kanyang pakiramdam na kahit kaunti ay dapat niyang magpakahinahon. Alam niyang isang sabi niya lamang ay talagang matatanggal ang babae sa trabaho. Pero wala na siyang pakialam. Habang nagpapadala si Kim ng email, pumasok sa opisina ang kanyang trusted assistant na si Luisa, na may mabigat na kahon sa kamay. Kaibigan niya din ito at ito lamang ang nag-iisang empleyado niyang kanyang pinagkakatiwalaan dahil mas nararamdaman niya ang pagiging tapat at totoo nito. Kaya naman kay Luisa lamang siya mas komportable at alam niyang mas tapat ito kaysa sa ibang mga tauhan niya. Kim, may dala po ako mga dokumento na kailangan yung pirmahan. Ani Luisa, na napansin agad ang mabigat na atmosfera sa opisina dahil sa mukha ni Kim na hindi may paliwanag. Kilalang kilala ni Luisa ang kanyang amo, kaya hindi na bago sa kanya ang ganong ekspresyon nito. Alam niyang may hindi magandang nangyari kaya gano'n na lamang si Kim. Hindi pa rin nakipagtinginan si Kim. Iwan mo na lang yan dyan, Luisa. Hindi ko na kayang pagtuunan ng pansin ng kahit na anong trabaho ngayon. Masyado na akong pagod sa araw na ito at nais ko muna magpahinga. Ani Kim saka siya marahan na napahinga. Napatingin naman si Luisa sa kanya na bakas sa mukha ang pag-aalala. Kita niya nga talaga kay Kim ang pagod. Ma'am, baka gusto niyo muna magpahinga sandali at kumalma. Masyado kayong subsob sa trabaho, ma'am. Nakakalimutan yung tao din po kayo na dapat nagpapahinga. Hindi po puro trabaho lamang. Isipan mo din ang sarili mo at ang katawan mo. Dahil mahirap na ma'am kapag nagkasakit ka. Payo ni Luisa sa malumanay na kanyang boses. Hindi ko kailangan ng payo mo, Luisa. Mariing sabi ni Kim. Nagtataas ng boses. Kailangan ko ng kausap na marunong makinig, hindi ng kritisismo. Naiinis na sabi ni Kim. Maging kay Luisa
ay nabuntong niya kung ano man ang kanyang nararamdaman. Hindi niya na kasi mapigilan ang kanyang sarili. Napahinto si Luisa. Napahinga din siya ng malalim. Naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Paumanhin po, Ma'am Kim. Kung ano man ang nararamdaman niyo, andito lang po ako para sa inyo. Hindi pwedeng init ng ulo palaging pinapairal sa mga sitwasyon na ganito. Dapat matuto din po tayong makinig sa sinasabi ng ibang tao. Lalo na't nakakabuti naman sa atin ang bagay na ito. Dahil kung magmamatigas tayo, ma'am, ay walang mangyayari. Ani pa ni Luisa. Hindi na siya nasaktan kung ganun si Kim sa kanya. Sanay na naman siya at hindi na bago pa sa kanya. Napahinto na lamang si Kim at bigla niya na lamang na-realize ang sinabi ni Luisa. Kaya naman napahawak siya sa kanyang bandang ulo at saka sumandal sa swivel chair. Pumikit siya at mariing napahinga pero agad din namang nagmulat saka tumingin kay Luisa. Kalmado na siya. Napagtanto ni Kim ang kanyang pagmamalasakit. Salamat, Luisa. Pasensya ka na sa reaksyon ko. Napaka-stressful lang ng araw na to. Paumanhin ni Kim. Pagdating talaga kay Luisa ay natututo siyang ibaba ang kanyang pride. Hindi siya nahihiya dahil alam niyang naiintindihan ni Luisa ang kanyang nararamdaman. Wala iyon, ma'am. Saka sanay na ako sa inyo. Basta lagi niyong tandaan na hindi kayo nag-iisa, ma'am. Baka nakakalimutan niyong narito pa po ako. Handa po ako makinig sa inyo palagi at namayan ka. Mahinahong pagkakasabi ni Luisa. Saka siya maliit na ngumiti kay Kim. O siya, ma'am, mukhang kailangan niyo muna mapag-isa. Basta nariyan lang po ako. Pwede niyo po akong tawagan anytime at wag po kayong mahiya. Ani pa Luisa. Tumango naman si Kim. Lumabas na si Luisa sa opisina ni Kim at naiwan na naman itong mag-isa. Ilang beses na lamang siyang napapabuntong hininga. Alam niya sa sarili niya na sa kanya talaga ang may problema at hindi sa ibang tao. Matapos ang ilang sandali, bumangon si Kim mula sa kanyang upuan at sinundan si Luisa sa labas ng opisina. Luisa, hintayin mo muna ako. Gusto ko sanang kausapin ka. Sabi ni Kim na may ngiti na. Sa wakas, ay parang bumalik si Kim sa kanyang sarili matapos ang pagiging mainit ng ulo nito. Oo naman, Ma'am Kim. Ano po ang nais niyong pag-usapan? Tanong ni Luisa. Naramdam ang pagbabago ng atmosfera mula sa pagiging galit ni Kim. Nais ko lang sanang magpasalamat sa iyong pagmamalasakit at pagiging tapat sa akin. Sabi ni Kim na may pagpapakumbaba. Walang anuman, ma'am. Hindi ko kayo iiwan sa mga oras na inyong pangangailangan. Saka, ano pa't naging magkaibigan tayong dalawa? Kung kaibigan ang turing ninyo sa akin, ma'am. Pero sa akin, ay kaibigan niyo po ako na palagi niyong maaasahan sa mga pagkakataon na kailangan ninyo na makakaramay at makikinig sa lahat ng hinaing ninyo. Sagot ni Luisa, na tila nabunutan ng tinik sa puso sa pagbabago ng kanyang boss. Alam ni Luisa na may kabutihang puso pa din naman si Kim. Pero dahil sa pinapakita nito, ay hindi nakikita ng ibang tao ang kabaitan na mayroon si Kim. Kaya buong akala ng iba ay sobrang sama nito. Kahit ng totoo ay hindi naman talaga. Sadyang minsan ay may problema lamang ang taong nagsusungit. Nais ko ring humingi ng paumanhin sa aking mga naipakita kanina. Alam kong hindi tamang paraan ang aking pag-handle sa sitwasyon. Marami lamang talaga akong iniisip at sobrang init na naman ang ulo ko. Kaya pasensya na talaga, Luisa, ha? Dugtong ni Kim. Mababa ang kanyang boses at pakas talaga ang pagiging sincere niya sa kanyang sinasabi. Wala pong problema, ma'am. Lahat naman tayo ay nagkakamali. At ang mahalaga ay natututo tayong aminin ang ating pagkakamali at natuto tayong magpakumbaba. Wala pong problema sa akin. Wala po akong galit o inis man po. Sabi ni Luisa na nagpapakita ng pag-unawa at pagpapatawad. Maraming salamat talaga sa pag-unawa, Luisa. At pasensya na kung madalas ay sa'yo ko nabubuntong ang kung ano man ang nararamdaman ko. Hindi ko na talaga alam minsan kung anong mang ginagawa ko. O kaya naman ang aking mga pinagsasabi. At sana maintindihan mo at hindi ka mapagod sa katulad ko.
Ani Kim sa kapagak na tumawa. Natatakot siyang dadating ang araw ay iwanan na naman siya. Mom, hindi po mangyayari ang bagay na yan. Nakita ko po kung ano talagang totoong ugaling mayroon kayo, ma'am, na hindi nakikita ng ibang tao. Huwag po kayong mag-alala, dahil ako po ay tapat sa inyo at narito po palagi. Pambawi ko na din po sa malaki na itulong ninyo sa akin. Ani Luisa sa ngumiti. Napangiti na lamang din si Kim. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat ang tulong na ginawa ni Kim kay Luisa kung paano ito naging mabait. Kaya naman malaki ang utang na loob ni Luisa kay Kim. Kaya kahit na anong mangyari, ay nariyan siya palagi kay Kim dahil alam niyang kailangan ni Kim ng totoong kaibigan at pamilya na siyang makikinig sa kanya sa lahat ng hinaing nito, kaya naman ang dadamay sa kanya sa lahat ng problema. Ang kailangan ni Kim ay ang totoong pagmamahal na siyang binibigay ni Luisa. Sa kanilang maikling pag-uusap, naipakita ni Kim ang kanyang kahinaan at pagkakamali at muling napatunayan ni Luisa ang halaga ng pagiging tapat at magmahal sa kanyang trabaho, maging ang pagiging kaibigan niya kay Kim. Hindi lamang siya basta empleyado o kaya naman tauhan, pamilya na din siya ni Kim. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpatuloy si Kim sa pagtulong kay Luisa na dalhin ang kahon ng mga dokumento sa kanyang opisina. Sa pamamagitan ng munting pagtulong na ito, nagkaroon sila ng panahon upang magtulungan at magbahagi na ng ilang kwento na nagdulot ng kaunting pagbabawas sa bigat ng sitwasyon. Pagkatapos ay nagdesisyon si Kim na magpahinga sandali bago magpatuloy sa kanyang mga gawain. Habang si Luisa ay nagpapatuloy sa pag-aasikaso ng iba pang mga bagay sa opisina. Nagbalik si Kim sa kanyang opisina. Umupo siya sa sofa at sumandal upang magpahinga kahit na paano. Dahil ginawa niyang ibang mga bagay na kailangan niyang gawin at tinulungan naman siya ni Luisa nang walang alinlangan o kaya naman pagdadalawang isip. At hindi niya nararamdaman ang pagod dahil sa kwentuhan nilang dalawa ni Luisa, kung saan tumatawa na lamang silang dalawa. Sa pagpapakumbaba at pagtanggap ng pagkakamali, nakita ni Kim ang halaga ng pagiging tapat sa kanyang sarili at sa kanyang mga empleyado. At sa tulong ni Luisa, natutunan niyang hindi kailanman mawawalang pagkakataon na magbago at magpatuloy sa pag-unlad bilang isang leader. Natutunan niyang dapat pa din magpakumbaba at hindi magmataas kapag tayo ay nagkakamali. Natutunan niyang mahalaga pa din ang nabuong friendship at samahan. Sa isang makulimlim na hapon, naglalakad si Kim sa harap ng kanyang malawak na mansyon. Nag-iisip ng malalim. Napansin niya ang kanyang mga sasakyan sa driveway at biglang pumasok sa kanyang isipan na kailangan niyang maghanap ng bago niyang driver dahil ngayon niya lamang naalala na siya pala ang magmamaneho ng kanyang sasakyan pagpasok sa opisina. Nagbabakasyon kasi ang dati niyang driver at hindi pa alam kung kailan ito makakauwi. Luisa. Tawag niya sa kanyang assistant na nagmamadaling lumapit. Assistant niya din si Luisa na siyang nakakasama niya sa kahit na saan. Kasama niya si Luisa sa kanyang mansyon. Magkasama silang dalawa dahil magkapatid na din ang turingan sa isa't isa. Malayo ang pamilya ni Luisa sa kanya at wala itong pamilya sa Maynila, kaya naman buong pusong tinanggap ni Kim si Luisa sa kanyang mansyon kasi wala naman siyang kasama. Mag-isa lamang siya. Bakit po, Ma'am Kim? Tanong ni Luisa na agad naman sumunod sa kanyang amo. Kailangan natin ng bagong driver. Napapagod na din ako magmaneho kapag pupunta ako ng opisina. Pakiayos ang paghahanap at schedule ng mga interview. Utos ni Kim, pero mahinahon lamang kanyang boses. Opo, ma'am. Mayroon na po akong iniisip na maaaring maging driver ninyo at mapagkakatiwalaan po siya. Papatawag ko na lamang po siya. Sagot ni Luisa. Saka siya ngumiti. Tumango naman si Kim sa kanya. Nagpunta si Kim sa kusina upang maghanda ng kanilang makakain. Wala siyang kasambahay dahil ayaw niya, lalo na kung hindi naman talaga tapat sa kanya. Kaya mas pinili niya na lamang na sila na lamang ni Luisa. Minsan ay si Luisa ang naghahanda ng kanilang makakain at kapag sinisipag naman si Kim ay siya. O kaya naman kapag hindi siya busy sa kanyang mga gawain.
Hindi naman kasi talaga madali ang pagiging CEO. Akala ng iba ay nakaupo ka lamang at walang ginagawa. Pero mali, marami ding ginagawa ang isang CEO. Marami ding kailangang mga asikasuhin. Hindi lamang nakaupo at nagpapasweldo sa kanyang mga empleyado. Tutuusin ay mas marami pang ang ginagawang CEO kung talagang hindi niya inaasa ang lahat sa mga empleyado. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, nagdesisyon si Kim na huwag maging sobrang mapili at bigyan ng pagkakataon ng mga potensyal na aplikante. Alam niyang mahalaga ang tiwala at kakayahan ng isang driver, lalo na sa kanyang kalagayan bilang isang CEO na palaging nasa labas para sa mga importanteng pulong at mga gawain. Kailangan niya ng tapat at hindi siya lolokohin. Yun lamang naman ang kanyang hinahanap. Hindi naman siya maarte pagdating sa mga aplikante. Basta kapag nakita niyang maayos at mapagkakatiwalaan, ay tinatanggap niya. Sa kanyang paghahanap, nagpasya si Kim na personal na makipag-usap sa mga aplikante upang masiguro na ang pipiliin niyang bagong driver ay may angkop na kasanayan at personalidad, pero nais niya ding hintayin kung sino ang sinasabi ni Luisa sa kanyang mapagkakatiwalaan at maayos na driver para sa kanya. Pero isang araw, nagtungo si Kim sa isang lokal na ahensya ng recruitment upang suriin ang kanilang listahan ng potensyal na aplikante. Binigyan siya ng ahensya ng mga profile ng mga aplikante, kung saan mababasa ang kanilang mga karanasan, referensya, at iba pang mahalagang impormasyon. Sa pag-aalok ng mga aplikante, nagkaroon si Kim ng mas maraming pagpipilian. Ngunit may isang profile na kumakawang-gawang sa kanyang atensyon. Isang dating security officer na may malawak na karanasan sa pagmamaneho at mapagkakatiwalaan at naging interesado sa posisyon. Pinili ni Kim na makipag-usap sa aplikanteng ito ng personal upang alamin ang kanyang mga motibasyon at kung paano niya masusugpo ang mga hamon sa pagmamaneho. Sa kanilang interview, natuklasan ni Kim na ang aplikante ay may malasakit sa kanyang trabaho at may matibay na pangako na maglingkod ng tapat sa kanya. Pero inasay niya ito sa ibang kanyang pagsisilbihan dahil hindi pa din siya kampante sa lalaking ito. Hindi niya alam, pero may hinahanap pa siyang potensyal na isang driver na maglilingkod sa kanya sa araw-araw. Aminado siyang hindi siya komportable sa lalaking ito. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasya si Kim na bigyan ng pagkakataon ng aplikanteng to dahil nakita niyang nangangailangan din talaga ng trabaho at maayos naman ang background nito kahit paano. Kaya walang problema. Pero hindi kay Kim magsisilbi ang lalaki, kundi sa ibang kasamahan niya upang hindi na din ito mahirapan sa pagpasok sa opisina. May malasakit pa din naman siya sa mga tauhan niya, pero talagang hindi niya pinapakita ang bagay na yon. Hindi naman talaga siya masama na inaakala ng ibang tao. Talagang tago lamang yun dahil ayaw niyang hangaan siya ng mga ito dahil lamang doon. Isang umaga, habang nagbabasa si Kim ng kanyang mga dokumento sa opisina, pumasok si Luisa. Ngunit hindi mag-isa. Kasama niyang isang lalaki na siyang may magandang ngiti. Agad tumamang paningin ng lalaki kay Kim na hindi agad sila nilingon. Namangha ang lalaki sa ganda ni Kim sa personal. Ma'am Kim, pinapakilala ko po sa inyo si Jepoy, ang aking kapatid. Siya po ang isa sa mga aplikante na inirerekomenda ko bilang bagong driver. Pagpapakilala ni Luisa ng may ngiti. Lumingon naman si Kim sa kanila at saka ngumiti. Agad tiningnan ni Kim ang lalaki na nakangiting nakatingin sa kanya. Hindi alam ni Kim kung bakit gano'n na lamang ang naging pakiramdam niya nang magtama ang mga mata nila ng lalaki. Parang hinihigop siya ng mga magagandang mata nito. Mukhang inosente at masayahin ang lalaki base sa ekspresyon ng mukha na pinapakita nito. Si Kim ay nagbigay ng maikling ngiti at bumangon mula sa kanyang upuan. Good morning, Jepoy. I hope maging maayos ang pagtatrabaho mo sa akin. And I'll promise na hindi lamang ako basta boss mo. Handa din akong tumulong kung kinakailangan mo ng tulong. Ngiting ani Kim. Magandang umaga din po, Ma'am Kim. Salamat din po sa pagbibigyan ng pagkakataon sa akin na maging inyong driver. Salamat po at ako'y binigyan ninyo ng trabaho. Sagot ni Jepoy, na puno ng respeto at paggalang.
Nakangiti din siya. Hindi maiwasan ni Jepoy na magkaroon ng kaunting kaba at hindi niya alam kung bakit. Hindi niya talaga maiwasan na mamangha sa gandang mayroon si Kim. Para siyang nakakita ng Diyosang maldita. Walang anuman iyon. Nice to meet you again. Maaari ka na magsimula ngayong araw kung nais mo na, at kung hindi naman ay ayos lang din sa akin kung bukas pa. Walang problema sa akin. Ani Kim, mahinaw ng kanyang boses at talagang napakaganda sa pandinig. Hindi maiwasan Jepoy na biglang bumilis ang kabog ng kanyang puso habang hindi maiiwas ang kanyang mga paningin kay Kim na nakangiti pa din sa kanya. Sinabi na ng kanyang ate Luisa ang ugaling mayroon si Kim. Kaya naman aware na si Jepoy sa bagay na yon at walang problema naman sa kanya. Hindi siya mapanghusgang tao, kaya naiintindihan niya si Kim at kung ano man ang pinagnadaanan nito sa kanyang buhay. At ngayong nakita silang dalawa at nagkakilala sila ay parang nais niyang alagaan at ingatan si Kim. Para sa kanya ay hindi ito nararapat na masaktan. Sa pamamagitan ng maikling pag-uusap, nakita ni Kim ang kahusayan at dedikasyon ni Jepoy sa kanyang trabaho. Hindi lamang siya magaling sa pagmamaneho, ngunit mayroon din siyang magandang personalidad na magiging isang asset sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Matapos ang kanilang maikling pag-uusap, nagpasya si Kim na bigyan si Jepoy ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Pinili niya na tanggapin si Jepoy bilang bagong driver, na may tiwala at pag-asa na magiging mahusay at tapat ito sa kanyang tungkulin. Komportable agad siya dito at hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot sa bagay na yon o hindi. Kung dapat ba siyang mag-ingat dahil mukhang kakaibang pakiramdam ang kanyang nararamdaman para sa lalaki. Pakiramdam na hindi niya kailanman naramdaman sa kahit na sinong lalaki ang kanyang nakilala. Inaasahan ni Kim na magiging kagaya ng relasyon nila ni Luisa ang relasyon nila ni Jepoy, kung saan magiging maayos at maganda. Nais niyang maging kaibigan si Jepoy, kagaya ng kapatid nitong si Luisa. Agad nagpakita si Jepoy ng kanyang kakayahan kay Kim na namangha naman, at doon nalaman ni Kim na magiging tapat si Jepoy sa kanya at kahit sa maikling sandali ay agad nilang nakilala ang isa't isa. Agad nakilala ni Kim si Jepoy at nakakatuwang naging close agad silang dalawa. Napapatawa at napapangiti siya ni Jepoy sa simpleng mga bagay lamang. At asikasong-asikaso din siya ni Jepoy. Kaya naman hindi maiwasan ni Kim na magpasalamat at makaramdam ng haplos sa kanyang puso dahil sa bagay na iyon. Isang gabi pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, habang pabalik na sa kanilang tahanan, nagsimula si Kim ng isang maikling pag-uusap kay Jepoy habang nasa biyahe sila. Kasama na din nila si Jepoy sa bahay. Marami namang mga bakanting silid para kay Jepoy, pero hindi pa naaayos agad. Gusto din ni Kim na magkasama ng magkapatid at hindi na magkalayo pa. Nakilala na din ito ni Kim dahil sa mga kwento ni Louie sa kanya tungkol kay Jepoy at hindi niya akalain na ibang-iba pa ito sa personal kaysa sa mga kwento ni Luisa sa kanyang kapatid. Mas matanda lamang si Jepoy sa kanya ng ilang taon. Hindi naman nagkakalayo ang agwat nila sa isa't isa. Jepoy, nais ko palang magpasalamat kasi nakita ko kung paano ka maging tapat agad sa akin. At hindi lamang basta akin driver ang pinakita mo, kundi pagiging kaibigan na rin. Salamat talaga. Hindi ko inaasahan agad tayo magiging close. Ngiting sabi ni Kim. Napangiti naman si Jepoy habang nagmamaneho siya. Bumibilis na naman ang tibok ng kanyang puso. Nababaliw na ata siya at gano'n na lamang kanyang puso kapag nagkakausap sila ni Kim o kaya naman kapag malapit silang dalawa sa isa't isa. Walang anuman po, Ma'am Kim. Ito ay isang karangalan para sa akin na maging bahagi ng inyong buhay at pagsisilbihan ko po kayo. Ako po ay natutuwa na nakilala ko po kayo. Tugon ni Jepoy na may ngiti sa kanyang mukha. Sa totoo lang, hindi ka lamang sa pagmamaneho mahusay, Jepoy. Nararamdaman ko na marami kang maitutulong sa akin sa mga susunod pang araw. Salamat kasi pinakita mo agad sa akin ang pagiging tapat mo, kahit na masama ang ugali ko minsan. Dagdag ni Kim, saka siya pagakang natawa na lamang sa kanyang sinabi. Salamat po sa inyong tiwala, Ma'am Kim.
At saka hindi po masama ang inyong ugali. Talagang ganun lamang po kayo at pinapakita nyo lamang po kung sino kayo, ma'am. At nasa tao na po kung maiintindihan nila kayo. Pero kung hindi ay wala na po tayong pakialam sa bagay na yun. At pangako ko po na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang maging karapat-dapat sa inyong pagtitiwala. At pangako pong kagaya po ni ate, ay magiging kaibigan nyo din po akong maasahan sa lahat ng bagay at mapagsasabihan ng nararamdaman. Sagot ni Jepoy, na puno ng determinasyon at pangako. Hindi ko alam kung alam mo ang kwento ng buhay ko, Jepoy. Pero sasabihin ko sa'yo na kahit na mayaman ka, kahit na nasa iyo ng lahat ay may kulang pa din talaga. Nakamit ko man ang mga ito, hindi ko itatanggi sa sarili ko na may lungkot pa din sa akin. Ani Kim saka suminghap. Napatingin si Jepoy sa kanya sa rear mirror. Nasa mga mata ni Kim ang lungkot at hindi naman maiwasan ni Jepoy na masaktan dahil doon. Ma'am, valid po ang inyong nararamdaman at wala po ako sa posisyon para husgan kayo. Pero nakikita ko ang kabutihan na inyong ginawa kaysa po sa kasamaan at kayo po ay deserve na mahalin ng tunay. Ani na lamang ni Jepoy. Natigilan si Kim doon na siyang agad na napalis sa pagkakasandal sa bintana. Napatingin siya kay Jepoy hanggang sa hindi na malaya ni Kim na napangiti na lamang siya sa sinabi nito. May kung anong haplos sa kanyang puso sa mga binigkas ni Jepoy. Hindi niya akalain na ganito si Jepoy magsalita. Matamis at nakakagaan ng loob, kaya naman ay nakakatuwa. Kinabukasan sa opisina ni Kim, hindi mapakali si Kim habang sinusubukan harapin ang dami ng mga gawain na kailangang tapusin. Puno siya ng stress at frustration na nagdulot ng mainit na ulo. Sa gitna ng kanyang pagkaharap at kung anong ginagawa sa mga papel at laptop, pumasok ang kanyang empleyado na si Eric na may daladalang isang stapler para sa kanilang pagpapapirmahan. Eric, bakit pa hindi mo to nagawa kahapon? Sigaw ni Kim na puno ng galit sa kanyang boses. Sobrang stress na siya at hindi niya na alam ang uunahin tapos tumagdag pa ang bagay na yun. Paumanhin po, Ma'am Kim. Mayroon lang po akong mga gawain na inuna na trabaho kahapon kaya hindi ko po agad nagawa ito. Pero ang sabi niyo po sa akin ay sa isang araw niyo pa po pipirmahan. Sagot ni Eric pero nasa boses niya pa din ang pagrespeto. Napapikit na lamang si Kim sa inis at napahinga na lamang siya ng malalim. Hindi pwedeng may rason ka pa. Dapat lahat ng trabaho ay tapos na agad-agad. Dagdag ni Kim na hindi napigilan ang kanyang init ng ulo. Naramdaman ni Eric ang bigat ng galit ni Kim. Kaya naman nagbaba na lamang siya ng tingin at tinanggap ang galit ng kanyang amo. Ginawa niya muna kasi ang kanyang mga gawain na importante at kailangan na. Kaya naman hinuli niya ang hindi pa dapat at hindi niya naman inaasahan na magagalit na lamang ito. Sa kabila ng kanyang pagkabahala, hindi napigilan ni Kim ang pagpapakita ng kanyang init ng ulo at frustration. Sa kanyang pagkabahala sa dami ng kanyang mga gawain, nawalan siya ng pasensya at hindi na nakapaghintay ng anumang paliwanag mula kay Eric. Napansin ni Kim na maaaring hindi tama ang kanyang reaksyon sa sitwasyon. Ngunit sa kabila ng pagpapakita ng panghihinayang sa kanyang empleyado, hindi pa rin niya napigilan ang kanyang nararamdaman ng pagkabagot at stress. Ma'am Kim, pasensya na po ulit. Gagawin ko pong lahat ng aking makakaya para mabawi ko ang aking pagkukulang. Sabi ni Eric na may pagpapakumbaba. Napansin ni Kim ang sinseridad sa boses ni Eric at magpa siya na magpakahinahon. Eric, alam ko na hindi mo sinasadyang hindi paggawa ng trabaho. Huwag mo lang ulit gawin sa susunod, okay? Sabi ni Kim na siyang mahinahon ng kanyang boses. Mukhang nakabawi na sa kanyang maling ginawa niya na naman. Salamat po, Ma'am Kim. Hinding-hindi ko na po uulitin. Sagot ni Eric na puno ng pasasalamat sa pag-unawa ni Kim. Sa kabila ng kanilang maiksing pag-uusap, naipakita ni Kim ang halaga ng pagiging makatao at pag-unawa sa kanyang empleyado. Ngunit sa kanyang puso, alam niya na kailangan niyang hanapin ng paraan upang maibsan ang kanyang stress at muling maging mahinahon sa harap ng mga hamon ng bawat araw.
Nang pumasok si Jepoy sa opisina ni Kim, agad niyang napansin na mukhang problemado ni Kim. Hindi nag-atubiling lumapit si Jepoy na may dalang mga pagkain at nagpakita ng pag-aalala. Ma'am Kim, may dala po akong pagkain para sa inyo. Mukha po kayong pagod at gutom. Kung ano man po ang iniisip ninyo, ay wag po kayo masyadong magpaka-stress. Ani Jepoy, napuno ng pagmamalasakit. Nagulat si Kim sa biglang pagdating ni Jepoy, ngunit agad itong nagpasalamat. Salamat Jepoy, tunay na kailangan ko ito ngayon. Sabi ni Kim, napuno ng pasasalamat. Tinanggap ni Kim ang pagkain mula kay Jepoy at nagpa siya na magpahinga sandali habang kumakain. Habang sila'y kumakain, nagkaroon sila ng maikling pag-uusap kung saan ibinahagi ni Kim ang kanyang mga alalahanin at mga problema. Sa kanyang pagiging mapagkalinga at maalalahanin, nakatulong si Jepoy na mabawasan ang bigat ng damdamin ni Kim. Ramdam ni Kim ang halaga ng pagiging may kakampi at kaibigan sa gitna ng mga hamon ng buhay. Matapos ang maikling sandali ng pahinga at pag-uusap, nagpasalamat si Kim kay Jepoy sa kanyang suporta at pagmamalasakit. Napawi ang kanyang pagkabalisa at nakaramdam siya ng bagong lakas upang harapin ang mga hamon na naghihintay sa kanya. Sa gitna ng kanilang maikling pag-uusap, napansin ni Jepoy ang bigat ng problema ni Kim. Ma'am Kim, kahit anong mangyari, nandito po ako para sa inyo. Kung kailangan ninyo ng kausap o tulong, wag po kayong mag-atubiling lumapit sa akin. Sabi ni Jepoy, napuno ng pagmamalasakit. Napangiti si Kim sa kabaitan ni Jepoy. Salamat Jepoy. Tunay na pinapahalagahan ko ang iyong suporta at pagiging handang tumulong. Sagot ni Kim, napuno ng pasasalamat. Naramdaman ni Kim ang kahalagahan ng pagkakaroon ng taong handang makinig at tumulong sa kanya sa gitna ng kanyang mga pagsubok. Alam mo Jepoy, minsan talaga napapagod at nalulungkot din ako sa dami ng mga responsibilidad ko. Pero dahil sa iyong mga salita at pagkalinga, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Bahagi ni Kim, napuno ng pasasalamat. Hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili na ilabas ang kanyang totoong saloobin. Dahil patagal ng patagal, alam ni Kim na hindi lamang basta pagkakaibigan ang nais niya sa kanilang dalawa ni Jepoy. Pero ayaw niya pang aminin sa kanyang sarili ang lahat dahil hindi pa siya handa sa ganong bagay. Hindi niya pa alam ang totoo. Naguguluhan pa siya sa lahat at nais niya maging malinaw muna. Totoo po yan, Ma'am Kim. Lahat tayo ay may mga pagsubok. Ngunit sa pagtutulungan at pagmamahalan, kayang-kaya nating lampasan ang mga ito. Kailangan lang po natin na maging matibay at matatag sa hamon na haharapin natin sa ating buhay. Sabi ni Jepoy, napuno ng pag-asa. Matapos ang kanilang malalim na pag-uusap, lumakas ang loob ni Kim na harapin ang kanyang mga problema. Salamat sa support at pagmamalasakit ni Jepoy, natanto niya na mayroon siyang kakampi sa laban ng buhay. Na hindi lamang talaga siya nag-iisa dahil may mga taong handa pa ding magmalasakit at nandyan para sa kanya. Sa huli, nagpasalamat si Kim kay Jepoy dahil laging nariyan si Jepoy sa kanyang tabi upang suportahan at alalayan siya. Kapag kasama niya talaga si Jepoy ay kumakalma siya at nakakapag-isip ng tama. Nagiging maayos ang takbo ng kanyang utak. Pagkatapos ng kanilang maikling pag-uusap, nagdesisyon si Kim na magpatuloy sa kanyang mga gawain, puno ng determinasyon at pag-asa. Naging ganado siya dahil kay Jepoy at tinatak niya sa kanyang isipan ang mga payo ni Jepoy sa kanya. Kaya naman nakangiti siyang pinagpatuloy ang kanyang gawain. Habang ginagawa ni Kim ang kanyang mga gawain, ay bigla na lamang siya nagpasalamat kay Jepoy na bahagya pang nagulat pero napangiti na lamang. Salamat talaga Jepoy. Natulungan mo talaga ako na may pakalmang aking damdamin. Salamat talaga dahil kung hindi ka dumating ay baka stress na naman ako at hindi ko alam kung ano na naman ang una kong uunahin. Ani Kim saka ngumiti. Walang anuman po Ma'am Kim. Nandito lang ako para sa inyo. Sagot ni Jepoy habang nakangiti siya. Masaya siyang natutulungan ng babaeng gusto niya
lalo na ang napapasaya. Napapangiti na lamang din si Jepoy kapag nakikita niyang nakangiti si Kim at tipong walang kahit na anong iniisip na problema. Napapangiti na lamang din si Jepoy kapag nakikita niyang nakangiti si Kim at tipong walang kahit na anong iniisip na problema. Yun ang nais ni Jepoy na makita kay Kim sa araw-araw. Bago siya umalis, hinawakan ni Kim ang balikat ni Jepoy at ngumiti sa kanya. Talagang pinapahalagan ko ngayong pagiging totoo at tapat sa akin. Pati ang pagkakaibigan na mayroon tayo. Hindi talaga ako pala kaibigan na tao. Dahil para sa akin ay aanhin ko yun kung hindi naman talaga kaibigan ang turing sa akin. Pero iba kayo ni Luisa. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa inyong dalawa. Lalo na din sa iyo, Jepoy. Ngiting sabi ni Kim. Napangiti si Jepoy dahil sa sinabi ni Kim. Ang saya-saya na naman ang kanyang puso. Salamat din po sa inyong tiwala, Ma'am Kim. Handa po ako maglingkod sa inyo ng buong puso at may dedikasyon. Sa kanilang pag-uusap, napatunayan nila ang halaga ng pagiging may kakampi at pagtitiwala sa isa't isa. Sa huli, alam ni Kim na mayroon siyang isang kaibigan at kasangga sa harap ng anumang mga hamon na darating sa kanilang buhay o maging sa opisina. Sa isang masayang family dinner kung saan inimbitahan si Kim ay pumunta si Kim sa kanilang tahanan, puno ng kasiyahan at pagmamahalan. Ngunit sa kabila ng magandang atmosfera, nararamdaman ni Kim ang tensyon mula sa kanyang mga kapatid. Habang sila'y nag-uusap at kumakain, napansin ni Kim ang mga tingin at pahapyaw na bulungan ng kanyang mga kapatid. Hindi siya masyadong kasali sa kanilang mga usapan at tila hindi pinapansin ang kanyang presensya. At alam ni Kim na sa kanyang sarili na siya ang pinag-uusapan ng mga ito at wala ng iba pa. Sa kabila ng pagiging polite at maayos ni Kim, nararamdaman niyang mayroong hindi pagkakaintindihan o hindi pagsang-ayon sa pagitan nila. Ang kanyang kasiyahan sa pagsasama-sama ay unti-unting naglaho sa pagtanggap sa katotohanang hindi siya lubos na tinatanggap ng kanyang mga kapatid dahil sa maraming dahilan. At pilit na lamang iniintindi ni Kim kahit na minsan ay hindi niya na talaga alam kung siya ba ang may mali o kaya ang mga ito. Sa madaling salita, hindi maayos ang relasyon ni Kim sa kanyang pamilya, pero kaunting hindi pagkakaintindihan lamang yon. Napansin din niya na sa kabila ng kanilang pagkakaisa sa mga usapan at kwento, tila siyang pinakamalayo sa kanila, literal at emosyonal. Sa kabila ng kanyang pilit na pagpapakita ng pagmamahal at pagtanggap sa kanilang pamilya, hindi niya maiwasang maramdaman ang sakit at lungkot na dulot ng hindi pagtanggap sa kanya ng kanyang mga kapatid. Sa loob ng kanyang puso, may bahagi na nagtatanong kung bakit hindi siya sapat o kung mayroong mali sa kanya. Sa gitna ng masidhing katahimikan, isang tensyon ang bumalot sa paligid habang ang mga kapatid ni Kim ay nagmamasid sa kanya ng may halong pag-aalala at hindi pagkakaunawaan. Isang matagal na katahimikan ang sumunod bago isa sa mga kapatid ni Kim ay muling nagtanong. Kim, totoo ka ba sa ating pamilya? Bakit parang laging busy ka at hindi nakikilala? Ang tanong na yun ay tila kumalampag sa puso ni Kim. Oo, totoo ako sa ating pamilya. Gusto ko rin namang maging mas malapit sa inyo. Sagot ni Kim, na puno ng pangungulila. Hindi yata sapat ang mga salita, Kim. Sa totoo lang, pakiramdam namin kahit naririto ka, parang wala ka. Hindi ka nakikisali, hindi ka nagbabahagi ng oras mo. Dagdag ng isa pang kapatid na may halong pagkabahala sa tonong ng kanyang boses. Ang mga salitang iyon ay tumama ng malalim sa puso ni Kim. Ginagawa kong lahat ng aking makakaya para maging bahagi ng inyo. Paumanhin kong hindi ito sapat. Tugon ni Kim na puno ng panghihinayang. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, tila hindi pa rin sapat ang mga ito upang may paramdam sa kanyang mga kapatid na totoo at tunay ang kanyang pagmamahal at pangungulila. Ang bawat salita ay parang sibat na tumagos sa kanyang puso na nagdulot ng mas matinding lungkot at pangungulila.
Sa gitna ng matinding damdamin at hindi pagkakaintindihan, hindi mapigilan ni Kim ang pagdama ng sakit at pagkalungkot sa pagiging hindi tanggap ng kanyang ina. Naramdaman niyang lumalaki ang agwat sa pagitan nila at ito ay nagdulot ng matinding pighati sa kanyang puso. Naiintindihan mo ba kung gaano kasakit na hindi mo ako tanggap bilang anak mo? Tanong ni Kim, na puno ng lungkot at pangungulila. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, hindi napigilan ng ina ni Kim ang kanyang sariling galit at panghihinayang. Hindi ka dapat nandito, Kim. Hindi ka dapat naging bahagi ng aming pamilya. Sigaw niya, na puno ng puot at pagkadismaya. Nagkasagutan silang dalawa, na tila walang magandang patutunguhan. Ang kanilang mga tinig ay naglalaban, na nagdulot ng mas malalim na galit at lungkot sa kanilang mga puso. Paano mo nasasabi yan, ina? Hindi mo alam ang lahat ng hirap at pagsubok na pinagdaanan ko para mapatunayan ang aking sarili sa inyo. Sigaw ni Kim, na puno ng pagnanais na maunawaan at tanggapin ng kanyang ina. Ngunit hindi mapigilan ng ina ni Kim ang kanyang sariling galit at puot. Hindi ka talaga namin dapat tinanggap bilang anak namin. Wala kang lugar dito. Sigaw niya, na puno ng sakit at pagkapuot. Sa gitna ng matinding sigawan at galit, naramdaman ni Kim ang bigat ng kanyang puso. Ang pangungulila at sakit na dulot ng hindi pagtanggap ng kanyang ina ay nagdulot ng malalim na sugat sa kanyang puso. Sa gitna ng matinding sigawan at pag-uusap, napuno ng galit at lungkot si Kim. Hindi niya mapigilan ang kanyang sariling damdamin at bumuhos ang lahat ng kanyang nararamdaman. Naiintindihan mo ba kung gaano kasakit na hindi mo ko tinanggap bilang anak mo? Sa bawat araw na lumipas, hindi mo man lang ako nakita bilang tunay mong anak. Sigaw ni Kim, na puno ng lungkot at pangungulila. Tama ka, Kim. Pasensya na. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ka. Sagot ng ina ni Kim, na puno ng pag-aalala at panghihinayang. Hindi ba sapat na maging masipag ako? Hindi ba sapat na maging mabuting anak at kapatid? Ano pa bang kailangan kong gawin para tanggapin mo ko bilang bahagi ng iyong pamilya? Tanong ni Kim, na puno ng pangungulila at sakit. Napaluha si Kim sa gitna ng kanyang mga salita, na puno ng pagmamakaawa at pangungulila. Ang bawat salita ay nagdulot ng paglabas ng matinding damdamin na nagtago sa loob ng kanyang puso sa maraming taon. Naiintindihan ko, Kim. Pasensya na kung hindi ko napansin ang iyong mga paghihirap at pagpapakasakit. Hindi ko sana dapat tinanggihan ang aking sariling anak. Sagot ng ina ni Kim, na puno rin ng luha at panghihinayang. Sa kabila ng kanilang sigawan at pag-uusap, natanto ni Kim ang halaga ng pagpapahayag ng kanyang mga damdamin. Sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang galit at sakit, nabuksan niya ang pintuan ng pagpapatawad at pagbabago sa kanilang relasyon. Sa gitna ng mga luha at matinding damdamin, napagtanto ni Kim ang kahalagahan ng pag-uusap ng bukas at tapat sa kanyang ina. Ma, alam mo ba kung gaano ka nasasaktan sa bawat araw na hindi mo ko tinatanggap? Sa bawat pagtanggi mo sa akin, nararamdaman ko ang bigat ng aking puso. Sabi ni Kim, na puno ng pangungulila. Napahagulhol ang ina ni Kim, na puno rin ng panghihinayang at pagkadismaya. Kim, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano kita tanggapin ng buong buo. Hindi sana kita ikinulong sa lungkot at sakit. Sagot niya, na puno ng pagsisisi. Talaga bang hindi mo ako tanggap, ma? Paano natin itatamang lahat kung hindi mo ako bibigyan ng pagkakataon? Tanong ni Kim, na puno ng pag-asa at pangungulila. Nagmuni-muni ang ina ni Kim sa mga salitang iyon. Hindi ko alam kung paano, pero handa akong subukan. Mahal na mahal kita, Kim. Hindi ko ito naiparating ng maayos, pero handa akong matutong mula sa mga pagkakamali ko. Sabi niya, na puno ng pangako at determinasyon. Naramdaman ni Kim ang bigat ng kanyang puso
na unti-unting nabunutan ng pasanin. Sa kabila ng mga pagsubok at hindi pagkakaunawaan, napagtanto niya ang halaga ng pagpapatawad at pagmamahalan. Sa pagharap sa isa't isa ng bukas at tapat, nabuksan nilang pinto ng pagbabago at pag-asa sa kanilang pamilya. Sa huli, alam nilang magkasama nilang malalampasan ang anumang pagsubok na kanilang haharapin sa hinaharap. Sa pagtigil ng kanilang sigawan, napuno ang silid ng katahimikan habang ang mga luha ay patuloy na tumutulo mula sa kanilang mga mata. Tinignan ni Kim ang kanyang ina, na puno ng pagsisisi at panghihinayang. Ma, alam mo bang sa bawat pagtanggi mo sa akin, tila sinasaksak mong puso ko? Sa bawat pagbabaliwala mo sa akin, nadarama ko ang sakit na hindi mo ko tinatanggap. Sabi ni Kim na puno ng lungkot at pangungulila. Napaluha ang ina ni Kim, na puno rin ng panghihinayang at pagdadalamhati. Kim, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano kita tanggapin ng buong buo. Sana maintindihan mo na wala akong ibang hangad kundi ang makabawi sa'yo. Sagot niya, na puno na pag-asa at pangungulila. Talaga bang hindi mo ko tanggap, ma? Kailangan ko ng assurance na kahit gaano man ako kaiba, mahal mo pa rin ako. Sabi ni Kim, na puno ng pangungulila at pangangailangan. Napakamot sa ulo ang ina ni Kim, habang pilit na inuunawa ang damdamin ng kanyang anak. Hindi ko alam kung paano, pero handa akong subukan. Mahal na mahal kita, Kim. Hindi ko ito naiparating ng maayos, pero handa akong matutong mula sa mga pagkakamali ko. Sabi niya, na puno ng pangako at determinasyon. Sa kabila ng mga pagsubok at hindi pagkakaunawaan, napagtanto nila ang halaga ng pagpapatawad at pagmamahalan. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap ng bukas at tapat, nabuksan nila ang pintuan ng pagbabago at pag-asa sa kanilang pamilya. Sa huli, alam nilang magkasama nilang malalampasan ang anumang pagsubok na kanilang haharapin sa hinaharap. Nang puno na ng luha si Kim at puno ng pangungulila, napagdesisyonan niyang umalis ng tahimik mula sa kanilang tahanan. Sa kanyang pag-alis, naabutan siya ni Jepoy na umiiyak sa labas ng pintuan. Nang makita ni Jepoy ang paghihinagpis ni Kim, agad niyang nilapitan ito at yumakap na lamang. Natigilan naman si Jepoy pero alam niyang sakit na nararamdaman ni Kim dahil sa paghihinagpis nito at nasasaktan si Jepoy nang makitang umiiyak ang babaeng gusto niya. Kim, anong nangyari? May ginawa ba silang hindi maganda sa iyo? Sabihin mo sa akin. Tanong ni Jepoy, na puno ng pag-aalala. Hindi na napigilan ni Kim ang kanyang damdamin at nagpahayag ng lahat ng kanyang nararamdaman. Jepoy, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat. Ang hirap, ang sakit. Hindi ko maintindihan bakit ganito sila sa akin. Mabuti naman ako at maayos sa kanila. Ginagawa ko naman ang lahat para maging mabuting anak at kapatid sa kanila. Pero bakit ganito? Ang sakit-sakit. Sila pa ang may karapatan na pagsalitaan ako ng kung ano-ano. Ako na ngang nasasaktan ng sobra. Sabi ni Kim na puno ng luha ang kanyang mga pisngi. Ang kanyang puso ay nasasaktan dahil sa nangyari. Hindi nagatubiling yumakap si Jepoy kay Kim at hinayaan niyang ilabas niya ang kanyang nararamdaman. Kim, nandito ako para sa'yo. Alam kong mahirap ang iyong pinagdadaanan, ngunit hindi ka nag-iisa. Handa akong makinig at suportahan ka sa lahat ng oras. Kung ayaw talaga nila sa'yo, ay hayaan mo na. Hindi mo kailangang magmakaawa sa kanila para tanggapin ka bilang parte ng kanilang pamilya. Nandito naman kami ni ate. Pamilya mo kaming tunay, Kim. At huwag kang magpapakita ng kahinaan sa kanila. Dahil hindi ganyan ang Kim na kilala ko. Sabi ni Jepoy sa marahan na boses. Sa yakap ni Jepoy, unti-unti nang bumabang mga luha ni Kim. Salamat sa kanyang kaibigan, napawi ang lungkot at nararamdaman niya ng kaunting ginhawa sa gitna ng kanyang paghihirap. Matapos ang maikling sandali ng magkakapit,
Alam ni Kim na mayroon siyang taong handang tumulong at suportahan siya sa anumang mga pagsubok na kanyang haharapin. Sa pagtangis ni Kim, unti-unti siyang humupa habang nakayakap kay Jepoy. Salamat, Jepoy. Salamat sa iyong pagmamalasakit at pagiging nandito para sa akin. Sabi niya, napuno ng pasasalamat. Pasensya na ha, kung nakita mo akong ganito. Hindi ko lang talaga makayanan pang sakit. Ani Kim. Tandaan mo, Kim, hindi ka nag-iisa. Nandito ako palagi para sa'yo, kahit anong mangyari. Tugon ni Jepoy, na siyang namumungay na ang mga mata. Nais niyang punasan ang mga luha ni Kim, pero hinayaan niya si Kim na ito magpunas ng mga mata. Nakaramdam ng kaunting ginhawa si Kim sa pagiging totoo at maalalahanin ni Jepoy. Masaya siya na may taong nag-aalala sa kanya at may taong iniingatan siya. Talaga bang handa kang sumuporta sa akin, Jepoy? Kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon? Tanong ni Kim na siyang maliit na nakangiti. Oo, Kim. Hindi mo kailangan mag-isa sa anumang pagsubok. Mahalaga kang tao sa akin at handa akong gawin ng lahat para sa iyong kaligayahan. Isa pa, ay ayaw na ayaw kitang nasasaktan o kaya naman umiiyak. Sabi ni Jepoy na bakas sa kanyang boses ang pag-aalala. Natigilan si Kim at napatitig na lamang sa gwapong mukha ni Jepoy hanggang sa napangiti siya. Narealize ni Kim kung gaano siya kaswerte dahil nariyan si Jepoy na palaging nariyan sa kanyang tabi anuman ang mangyari. Sa tulong at suporta ni Jepoy, napawi ang lungkot at pangungulila ni Kim. Ramdam niyang lakas ng loob upang harapin ang kanyang mga pagsubok. Sa huli, alam niya na mayroon siyang isang tapat na kaibigan na laging nandito para sa kanya sa lahat ng oras. Sa kanilang paglalakad, dinala ni Jepoy si Kim sa isang malawak na parke na puno ng mga puno at bulaklak. Sa lugar na iyon, napansin ni Kim ang kapayapaan at katahimikan na dulot ng kalikasan. Naghanap sila ng isang pribadong sulok kung saan maaari silang magpahinga at mag-usap ng malaya. Tumapo sila sa ilalim ng isang puno na may magandang tanawin ng lawa. Nagpatuloy sila sa kanilang pag-uusap at si Kim ay nagbahagi ng kanyang mga problema sa kanyang mga magulang. Alam mo, Jepoy, pakiramdam ko hindi nila ako tunay na nauunawaan. Hindi nila matanggap kung sino at ano talaga ako. Sabi ni Kim, ang boses ay puno ng pangungulila at lungkot. Sabi ni Kim, ang boses ay puno ng pangungulila at lungkot. Nakikinig si Jepoy nang may pag-unawa at pagmamalasakit. Naiintindihan kita, Kim. Hindi madaling pakiramdam na hindi tanggap ng sariling pamilya. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito. Nandito ako para sa'yo at handa akong makinib at suportahan ka sa lahat ng oras. At gaya ng sinabi ko, ay hindi mo kailangan ng kanilang awat pagtanggap. May ikaw na sa sarili mo. May napatunayan ka naman na, Kim. Sabi ni Jepoy at kung anong saya sa puso ni Kim. Marami talagang nare-realize si Kim sa mga salita at payo ni Jepoy sa kanya. Napangiti si Kim sa suporta at pag-unawa ni Jepoy. Salamat, Jepoy. Napakalaking tulong mo sa akin. Mas nararamdaman ko na mayroon akong isang kaibigan na naiintindihan at sumusuporta sa akin. Sabi niya, ang boses ay puno ng pasasalamat at pagmamalasakit. Sa loob ng parke na puno ng katahimikan at kapayapaan, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at pagbabahagi ng damdamin. Habang sila'y nagpapahinga sa ilalim ng puno, alam nilang magkasama nilang malalampasan ang anumang mga pagsubok na kanilang haharapin. Sa pagkayakap ni Kim kay Jepoy, unti-unti siyang humupa habang pinapahinga ang kanyang ulo sa balikat nito. Salamat talaga, Jepoy. Hindi ko alam kung saan ako pupunta kung wala ka. Sabi niya, ang boses ay pabulong ngunit puno ng pasasalamat. Tinapik ni Jepoy ang likod ni Kim ng may pagmamahal. Walang anuman, Kim. Ito ang mga sandali kung saan dapat tayo magtulungan at magsuportahan. Tugon niya.
Ang boses ay magaan ngunit puno ng kahulugan. Naglakad silang palayo mula sa tahanan ni Kim, patungo sa liwasan kung saan maaari silang mag-usap ng malaya. Habang sila'y naglalakad, napansin ni Kim ang pagiging matyaga at maalalahanin ni Jepoy. Jepoy, paano mo nagagawa ito? Paano mo nagagawang maging tapat at mapagkalinga sa gitna ng mga pagsubok? Tanong niya, na puno ng paghanga at pagtataka. Napangiti si Jepoy, na puno ng pagmamalasakit at pag-unawa. Alam mo, Kim, hindi naman ako perpekto. Ngunit sa bawat pagkakataon na mayroon tayong mga kaibigan na nandyan para sa atin, nararamdaman natin ang lakas na hindi natin alam na meron tayo. At sa ganitong paraan, naitataguhid natin ang isa't isa. Paliwanag niya, ang mga salita ay naglalaman ng karunungan at pagmamalasakit. Napaisip si Kim sa sinabi ni Jepoy, na puno ng inspirasyon at pag-asa. Tama ka, Jepoy. Salamat sa pagiging isang mabuting kaibigan. Alam mo, sa mga sandaling ito, mas napapalakas mo ang loob ko na harapin ang anumang darating sa akin. Sabi niya, ang mga salita ay puno ng pasasalamat at determinasyon. Sa huli, habang patuloy silang naglalakad patungo sa liwasan, alam ni Kim na mayroon siyang isang tapat na kasangga sa katauhan ni Jepoy. At sa tulong at suporta ng kanyang kaibigan, alam niya na kayang-kaya niyang malagpasan ang anumang mga pagsubok na darating sa kanyang buhay. Sa ilalim ng tahimik na himpapawid ng parke, patuloy silang nag-uusap. Nakikinig si Jepoy ng may puong pag-unawa at pagmamalasakit habang si Kim ay nagbabahagi ng kanyang mga pinagdadaanan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw, Jepoy. Pakiramdam ko, tila wala akong kakampi sa aking pamilya. Sabi ni Kim, ang boses ay puno ng pangungulila at lungkot. Mahirap ang sitwasyon mo, Kim. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. At nais kong maging matatag ka sa lahat ng pagkakataon. Huwag mong hayaan na sumuko ka dahil lamang sa mga bagay na wala naman talagang may tutulong sa iyo. Ngiting pagkakasabi ni Jepoy. Napangiti si Kim sa tulong at suporta na ipinakita ni Jepoy. Walang sawang pasasalamat ni Kim kay Jepoy at dahil doon, mas lalo lamang niyang minamahal si Jepoy. Hindi bilang driver, tauhan, kapatid, pamilya, kundi pagmamahal na pag-ibig. Masaya si Kim na may mga tao pa din na nariyan para sa kanya kahit anong mangyari. At sa mga araw na lumipas, ay hindi na talaga kaya ni Kim na itago na lamang ang nararamdaman para kay Jepoy. Kaya naman nagpasya na siyang sabihin ito. Sa isang tahimik na lugar sa park, naglakad si Kim at Jepoy sa ilalim ng malamig na gabi. Biglang huminto si Kim at tahimik na huminga bago nagsalita. Jepoy, may sasabihin ako sa'yo. Kinakabahan siya pero nilakasan niya ang kanyang loob. Napalunok si Jepoy. Ano yun? Hindi alam ni Jepoy bakit kinakabahan din siya. Totoo na mahal kita. Pulong ni Kim, ngunit malinaw na narinig ni Jepoy ang sinabi niya. Tumigil sa paglalakad si Jepoy. Napalunok. Huh? Anong sinabi mo? Totoo, Jepoy. Mahal kita. Mariing sabi ni Kim. Nakatitig sa mga mata ni Jepoy. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko inakalang. Wala sa sariling sinabi ni Jepoy. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Tumawa si Kim. Alam ko. Sobrang biglaan, no? Pero totoo, Jepoy. Nagtagpo ang mga mata nila. May halong kaba at saya sa bawat tingin. Sa wakas, unti-unti nilang natanggap ang nararamdaman para sa isa't isa. Naguguluhan pa ako, Kim. Sabi ni Jepoy. Nakatingin sa kanyang mga paa habang naghahanap ng tamang mga salita. Okay lang yun, Jepoy. Hindi ko rin naman inaasahan na ganito ako sa'yo. Hindi ko na kasi kayang itago pa, Jepoy eh. Alam ko sa sarili ko na hindi lamang kaibigan.
Sagot ni Kim. Naglalakad palapit sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Talaga bang totoo to, Kim? Hindi ka ba nagbibiro? Tanong ni Jepoy, tila naghahanap ng kasiguraduhan. Totoo, Jepoy. Hindi ako nagbibiro tungkol dito. Mahal kita ng buong buo. Mariing sabi ni Kim. Nakangiti habang tinitignan si Jepoy. Napangiti rin si Jepoy. Salamat, Kim. Hindi ko alam kung paano ko ito gagawin. Pero handa akong subukan para sa'yo. Masayang ngumiti si Kim. Gagawin natin to ng magkasama, Jepoy. Hindi mo kailangan mag-isa. Sa gitna ng gabi, ang dalawang puso ay nagkasundo. Handang harapin ang mga pagsubok na haharapin nila sa kanilang bagong yugto ng pagmamahalan. Sa gabing iyon, habang ang mundo'y tahimik at payapa, hindi mapakali si Jepoy sa kanyang kama. Ang mga ngiti ay hindi matanggal sa kanyang mga labi, habang iniisip niya ang lahat ng magagandang bagay na naghihintay sa kanilang pagmamahalan kasama si Kim. Kahit ng orasan ay nagpapakita na ng hating gabi, hindi pa rin siya makatulog sa sobrang tuwa. Ang bawat sandali ay puno ng kasiyahan at pasasalamat sa kanyang puso para kay Kim at sa mga bagong pangarap na naghihintay para sa kanilang dalawa. Sa ilalim ng lambing ng unan, nakaupo si Jepoy. Ang kanyang mga mata ay naglalaro sa mga alaala ng mga magagandang sandali na kanilang pinagsaluhan ni Kim. Sa kabila ng kanyang pagod, ang kanyang damdamin ay hindi makalimot sa kanilang kasiyahan at pagmamahalan. Sa wakas, sa gitna ng gabi, ang kanyang pagod ay naibsan ng matamis na pagtanggap sa mga pangarap at saya na dala ng pag-ibig. Sa mahinaong pag-iling, hinayaan niyang ang kanyang mga mata ay humantong sa kaginhawaan ng pagtulog. Puno ng pag-asa at ligaya sa bukas na naghihintay para sa kanila ni Kim. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, si Kim ang bumabalot sa kanyang isipan. Bawat ngiti, bawat halakhak, at bawat yakap ay bumabalik sa kanyang alaala, nagbibigay buhay sa kanyang pagmamahal. Naiisip niya ang mga magagandang sandali na kanilang pinagsaluhan. Ang unang pagkikita, ang mga matamis na ngiti, at ang mga masasayang paglalakbay na kanilang pinagsamahan. Ang bawat detalye ay nababalik sa kanyang isipan, nagpapalakas ng kanyang pag-asa at kasiyahan. Sa bawat pagtulog, ang mukha ni Kim ang huli niyang iniisip bago siya lumubog sa mundo ng mga pangarap. Sa kanyang puso, si Kim ang nagbibigay ng kulay at saya sa kanyang buhay. At sa pag-alala at pagmamahal na ibinibigay niya kay Kim, alam niyang ang kanilang pagmamahalan ay hindi lamang isang panaginip, kundi tunay na katotohanan. Sa unang liwanag ng araw, puno ng determinasyon at pag-asa, nagpasya si Jepoy na simula ng kanyang pangliligaw kay Kim. Sa tabi ng kanilang paboritong kapihan, nagabang siya ng tamang sandali upang magpahayag ng kanyang damdamin. Kim, pati ni Jepoy, may ngiti sa kanyang mga labi. Mayroon akong gustong sabihin sa'yo. Tumingin si Kim sa kanya. Nakakunot ang noo. Ano yun, Jepoy? Nais kong linawin na hindi lang kita gusto, Kim. Mahal kita. At handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Mariing sambit ni Jepoy. Nag-aabang ng reaksyon mula kay Kim. Napangiti si Kim na para bang nag-aabang ng sandaling ito. Jepoy, salamat sa pagiging tapat. At alam mo bang nararamdaman ko rin ang ganito para sa'yo? Napangiti rin si Jepoy sa narinig. Hindi makapaniwala sa tuwa. Talaga, Kim? Hindi mo lang ako niloloko? Akala ko naman joke lang yung kagabi. Ani Jepoy, pagak na natawa si Kim. Totoo yun, Jepoy. Mahal din kita. Hindi yun joke, grabe ka. Sagot ni Kim, nakangiti habang hinahawakan ng kamay ni Jepoy. Sa bawat pag-amin ng kanilang mga damdamin, nagsimula ang kanilang bagong yugto ng pag-ibig. Ang bawat sandali ay puno ng pangako at kasiyahan. Habang naglalakbay sila sa masayang mundo ng pagmamahalan na puno ng pag-asa at mga pangarap na naghihintay na tuparin.
Jepoy, salamat sa pag-amin mo sa akin. Hindi ko inakala na pareho palang nararamdaman natin sa isa't isa. Sabi ni Kim, puno ng pag-asa sa kanyang tinig. Talaga, Kim, hindi ko rin alam kung paano ko ito nasabi sa'yo. Pero hindi ko kayang itagong nararamdaman ko. Sagot ni Jepoy, puno ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Ngunit biglang nagbago ang tono ni Kim. Pero alam mo ba, Jepoy, mayroon akong isang kondisyon sa pagtanggap ng pagmamahal mo. Teka lang, ano yun? Tanong ni Jepoy, tila nababahala. Hindi ko kaya na magkunwari o magtago, Jepoy. Kailangan ko na isang relasyon na bukas at walang lihim. Paliwanag ni Kim, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Jepoy. Napangiti si Jepoy. Wala kang dapat ikabahala, Kim. Handa ako maging tapat at bukas sa iyo. Sa iyo lang ako, walang iba. Sa pangako ng tapat na pagmamahal, nagsimula ang kanilang magandang paglalakbay ng pag-ibig. Handa silang harapin ang anumang hamon na darating na may tiwala sa isa't isa at sa kanilang mga damdamin. Sa ilalim ng kumikinang na mga bituin at malambot na ihip ng hangin, nagsimulang magbahagi sina Kim at Jepoy ng kanilang mga pangarap habang naglalakad sila sa ilalim ng mga puno. Alam mo ba, Jepoy, napakasaya na isipin na may kasama akong harapin ang mga pangarap ko. Sabi ni Kim, puno ng pangarap sa kanyang mga mata. Oo nga, Kim. At mas masaya pa dahil kasama kita sa pagtupad ng mga pangarap natin. Sagot ni Jepoy, may ngiti sa kanyang mga labi. Naisip mo na ba ang mga pangarap natin sa hinaharap? Tanong ni Kim, puno ng excitement. Naisip ko ng ilan. Sabi ni Jepoy, nag-iisip. Gusto kong magkaroon ng sariling negosyo at makatulong sa aking pamilya. At ikaw, Kim, anong mga pangarap mo? Ako naman ay nais kong maging masaya habang buhay. Walang problema na hinaharap. Kontento na ako sa mayroon ako ngayon. At syempre, gusto ko rin na tayo magkasama habang tinutupad natin ang mga pangarap natin. Tumango si Jepoy. Oo, Kim. Habang tinutupad natin ang ating mga pangarap, gusto ko rin na tayo magkasama. Tayo laban sa mundo, di ba? Tayo laban sa mundo. Sang-ayon ni Kim habang hawak ang kamay ni Jepoy. Sa mga pangarap na puno ng pag-asa at pagmamahal, ang kanilang pag-ibig ay patuloy na lumalago at nagbibigay ng inspirasyon sa bawat hakbang na kanilang tatahakin. Sa bawat pangarap at pagtupad, sila ay magkasama, handang harapin ang anumang hamon na darating, na may tiwala sa isa't isa at sa kanilang mga damdamin. Nakaupo sina Kim at Jepoy sa isang bench habang masayang kumakain ng kanilang paboritong ice cream. Ang sarap naman ito, Kim. Sabi ni Jepoy, may ngiti sa kanyang mga labi habang tinatanggal ang lamig ng ice cream. Totoo yan, Jepoy. Mas masarap kasi kasama kita. Sagot ni Kim habang nakangiti habang tinitingnan si Jepoy. Talaga ba? Tanong ni Jepoy. Masarap din kasi kapiling ka, Kim. Ngumiti si Kim. Alam mo ba, Jepoy, tuwing kasama kita, parang lahat ng problema at pagsubok ay nawawala. Oo nga, Kim. Parang ang saya-saya ko kapag kasama kita. Sabi ni Jepoy, na puno ng kasiyahan sa kanyang boses. Habang naglalakad sa labas, nagtuloy-tuloy ang kanilang masayang pag-uusap habang nagtatawanan at nagbabahagi ng kanilang mga pangarap. Sa bawat sandali, ang kanilang pag-ibig ay lumalalim at lumalawak, puno ng ligaya at kasiyahan na hindi matutumbasan ng kahit anong bagay. At ang kanilang pagmamahalan at hindi inaasahan na pag-iibigan ay mas lumalim hanggang sa dinala sila ng mga sarili na lumalakad palapit sa altar at doon nagsumpaan na mamahalin ng isa't isa habang buhay at higit pa sa kanilang mga sarili. At dito nagtatapos ang kwentong pinamagatang Falling in Love with My Driver. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more amazing stories. Hanggang sa muli!
Paalam!